Meet Mang Joe, ang 51 taong gulang na naglakad at tumakbo lang naman ng mahigit kumulang 300 kilometro. Si Mang Joe, laking Boracay. Kaya basta mga sports na pisikalan, hindi niya raw inaatrasan. Bodybuilding at dragon boat pa yan. Kaya, nang mapasabak noong 2014 sa takbuhan, ang long-distance running na ultramarathon hindi niya inurungan. Nakita ko to sa mga TV, sa sport. Sabi ko, parang gusto ko tong sports na to. So, yun, parang nag-start ako sa sumali agad ako sa 24 hours sa Paatibayan. Doon ako nagsimula. Naisip ni Mang Joe ang mga ganitong sport. Mainam din para sa tulad niyang galing sa pamilya ng mga may high blood. Sa father ko, kapatid ng father ko, yung mga high blood. Doon ko na-realize na, at ang sabi ng doktor na kailangan mo mag-exercise, kailangan mo talaga yung sarili mo, hindi lang iasa lahat sa gamot. At the same time, wala namang pambiling gamot. So sabi ko, exercise talaga yung kailangan. Pero hindi lang daw ito basta-bastang takbuhan, ha? Hindi ko naisip yon, ang iniisip ko yung gusto ko yung gagawin yung sports na yon. Tapos nung nagawa ko na yon, doon ko na-realize na hindi pala madali. Yung stamina endurance mo, yung hindi pa ba ready. Pero ang sumubok daw sa tibay ni Mang Joe ang Endurance Challenge Philippines Ultramarathon noong nakaraang taon, kung saan sa loob ng 88 hours, kailangan nilang makarating mula Banawe hanggang Luneta. May layo itong 216 miles o mahigit 340 kilometers. Isa si Mang Joe sa 10 tumanggap sa hamon. Matira, matibay. Si Mang Joe, laban kung laban. Pero habang nasa gitna ng karera, inabutan sila ng bagyo. Tuloy pa rin yung run namin, yung takbo namin, hanggang sa may Nueva Vizcaya. So, 3 days yun na parang sinagasa namin yung ulan ng bagyong Paeng. Kaya doon nagka-problema yung paa ko. Yung baha talaga na galing sa bundok, talagang bumababa sa kalsada. Nilulusong namin yun. So basa talaga yung paa ko, basa yung medyas ko. Mula 10, 5 ang sumuko. Pero si Mang Joe tuloy sa paglakad at pagtakbo. Hanggat kayang ihakbang ko pa, yung wala pang problema sa tuhod ko, na kaya ko pa namang ilalakad ko talaga. Kahit gapang, gagawin ko yun para lang makarating sa finish line. Pinapababa nito ang risk natin sa mga cardiovascular diseases. Pinapababa nito ang risk for diabetes, dementia, and obesity. Yung endurance and yung mga heart muscles natin and yung skeletal muscles natin. Pero hinay-hinay raw, sabi ni Doc, dahil posible rin daw makasama kung masobrahan dito. Ang jogging kasi ay isang high impact na exercise. So, pwedeng magkaroon ng bone stress fracture. Nakikis-kis yung ating mga buto sa tuhod, kaya sumasakit ito at may lead to potential injuries. Pero nang makarating sa Lamut Ifugao sa ikalawang araw ng karera, nakaramdam ng kirot sa kanyang mga paa si Mang Joe. At nang tanggalin niya ang kanyang mga sapatos, Slowly, take it out. Ouch. ang kanyang mga paa nababad, nagbalat at nagkasugat-sugat. Ang dahilan, ang pagkakababad ng kanyang paa sa baha. Ouch. 7 km na lang yun, last 7 km. Assault. Nag-iisip ako, anong remedy na gagawin ko dito? So, tinanggal ko siya, hinugasan ko. Naisip ko, balutan ko kaya to ng plastic. Kasi basa na yung medyas ko, basa na yung sapatos ko, mahapdi na siya. Ang unang-una kong nakitang mali doon yung nilagyan ng plastic yung kanyang paa. Ang plastic kasi, wala siyang absorptive capacity. So, ang mangyayari, mabababad yung paa niya sa pawis at sa tubig. Dahil naman sa basang paa, meron tayong tinatawag na maceration process. Kapag nababad ang paa natin sa tubig or sa moisture ng matagal,
kumukulubot ito at namumuti at nagmamanhid. So, mas mataas ang tendency na magkaroon ng sugat-sugat sa paa at pasukan ng mga mikrobyo. Dahil nagbalat ito at nagsugat yung paa natin, tapos tulad nung kay Mang Joe, na-expose siya sa baha. So, possible po na magkaroon ng leptospirosis ang ating pasyente. At the same time, pwede rin po siya pasukan ng mga microorganism or mga bacteria. Para maiwasan ang pagsusugat ng inyong mga paa, maiging magsuot ng komportabling medyas at sapatos. At i-elevate ang inyong mga paa pagkatapos ng mahabang lakaran o kahit takbo. At para sa madalas magkapaltos dyan, Pwede ka naman maglagay ng mga petroleum jelly for added layer of protection para ma-prevent mo yung mga paltos. linisin daw ito ng tubig tsaka lagyan ng iodine. At ang pinakamahalaga raw, Huwag pwersahin ang sarili. Pakinggan ang katawan kung di na kaya, magpahinga. At the same time, meron naman tayong mga alternative exercises na pwedeng gawin para lang maging active or physically fit tayo. masakit man at nagkasugat-sugat ang paa, si Mang Joe tuloy lang sa pagtakbo. At hindi niya lang naabot ang finish line, second place pa siya. Bruised but not broken, ika nga. Habang tumatakbo ako na sobrang kirot, nag-ano ako nga, Lord, bigyan mo pa rin. Sorry. Sorry. Na ano ba, yung... Siyempre wala naman akong... lakas ba kung hindi niya ako bibigyan ng lakas, ng energy? Tapos yung angel ko, kinakausap ko, kumbaga, na-overcome ko ba, na-survive ko ba yung sakit na yun, naramdaman ko na humingi ako ng energy, nabigyan pa niya ako ng lakas para lang matapos ko yung event na yun, na mapakita ko man sa family ko na hindi ako sumuko dahil lang natanggalan yung balat ng mga paa. Agad namang siyang binigyan ng pangunang lunas pagdating sa finish line. 10 buwan matapos maitampok sa Pinoy MD ang kanyang kwento, si Mang Joe non-stop pa rin sa pagtakbo. Sa katunayan, ang natapos lang naman niya, 11 endurance race. Mula sa mahigit 340 kilometers na kanyang itinakbo, halos dumoble raw ito. Lalo pat ang kanyang tinakbo mula Maynila hanggang Sorsogon na may layong 648 kilometers. Natuto na raw si Mang Joe, kaya kung noon nagbalat at nagsugat ang kanyang paa, ngayon iwas na raw sa paggamit ng plastic. At nagsusuot na rin daw siya ngayon ng komportabling medyas. Di hamak daw kasi itong mas mainam para muling maiwasan ang mahapding pinagdaanan ng kanyang mga paa. Good job, Mang Joe! Sabi nga, anumang pagsubok kayang-kayang lagpasan. Basta anumang hamon ang iyong papasukan, dapat ligtas at healthy pa rin pagdating sa finish line.